Good morning po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga at malusog na katawan. Bilang panimula po ng ating gawain, nais ko pong ibahagi sa inyo ang nakasaad sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 75, talata 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanya, harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa Kanya ng mga awit ng papuri, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa Kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa, ang mga kataasan ng mga bundok ay Kanya rin. Ang dagat ay Kanya, sapagkat ito'y Kanyang ginawa. Ang Kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. Purihin at basa ang kanyang nilalaman ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa umaga na ito. Niladalangin po namin ang the rest ng gawain na kayo po ang mauna sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at muli tayo nandito upang lalahanin natin ang isang utos sa atin, ating Panginoon at ating pagpulay-bulayan ang Kanyang salita sa umagang ito. Nais ko pong samahan niyo ako upang ating pong bignan ang isang napaka-promenteng salita sa bagong tipan. Ito po yung John 1:1, John 1:14. Ito po ang sinasabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So sa umpisa, sa pasimula, ay salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao. The Word became flesh. At alam natin na ang tinutukoy ito bilang tayo ay tagasunod ng ating Panginoon ay ating Panginoong Jesus. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na tao. Bakit kailangan niyang magkatawan tao? At kailangan niyang punta dito sa lupa, sapagkat ang isang tao ay mayroong damdamin, mayroong masasaktan. Kailangan niyang may-adapt yung attribute ng isang human being. Nagugutom, nauuhaw, nagagalit, tumatanggap ng pasakit. Kailangan niya to feel the pain sa parusa ng Diyos. Kailangan niya maging tao upang maramdaman niya ang sakit ng galit ng buong Diyos. Kailangan niya maramdaman yung hagupit, yung mga pasakit para sa ating kasalanan. Yan po, kailangan niya maging tao upang maramdaman niya ang agony, ang suffering na mabilang parusa sa kasalanan na hindi niya ginawa. Kasalanan tayo dapat ang magdusa, pero siya umako nito para sa ating mga kasalanan. Kailangan niya maging tao upang mamatay para sa atin, sapagkat ang human being ay namamatay. Katulad ng ating Panginoong Yesus, naging tao,
siya ay namatay para sa atin. Siya ay nagbuwis ng buhay para sa atin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya yung namatay para sa ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay nagpakababa, nagpaalipin, bagamat siya ang may lalang ng langit at lupa. Siya ay makapangyarihan Diyos. Pero siya ay bumaba dito mula sa langit upang mamatay lamang, upang maghirap lamang para sa ating mga kasalanan. At yan ang ating inaalala sa umagang ito. Ito inaalala natin bilang pagsunod sa Kanya. Sabalit ito inaalala natin bilang ating pagkilala sa Kanyang ginawa para sa atin. Ang ating deep gratitude, deep appreciation sa kabutihan binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga muli-muli natin itong alalahanin ang mga pangyayaring ito na dating balik-balikan. Kung ipadama natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ang ating malalim na pasasalamat, pagpuri sa Kanya, sa isang pag-ibig na inalim niya sa atin na hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang arukin. We cannot comprehend the depth of His love. We cannot measure ang Kanyang kabutihan. Isipin mo bilang Diyos na makapangyarihan, may gawa ng ating lupa, may gawa ng universe, magkakatawan tao para lang mamatay para sa atin. Diba nakabuti na Panginoon sa atin? Kaya sa umagang ito, namnamin natin ang goodness ng ating Panginoon, ang Kanyang katapatan sa atin, ating tapatan na Kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng pag-aalala sa Kanyang ginawa para sa atin. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, tunay nga na hindi namin maipaliwanag ang lalim ng pag-ibig mo sa amin. Hindi namin kayang sukatin, Panginoon, ang pamamahal na inukol mo sa amin. Ikaw isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong gawin ang lahat mga bagay. Subalit ikaw ay nagpakababa para sa amin. Ikaw ay nagdusa para sa amin na kami dapat nandoon sa krus ng Kalbaryo. Nagsasuffer sa amin po mga kasalanan. Pero ikaw na po umako nito para sa amin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakahalaga na iyong ginawa para sa amin. Kami magkaroon ng kaligtasan, malayo sa kapahamakan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinagmumula sa iyo, aming Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong anak na si Jesus na nagsakripisyo para sa amin. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian, lahat ng pagdakila. Sa pangalan na po ang Panginoon Jesus. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the
Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Muli po, isang kagalakan at magandang umaga po. Bilang pagbabahagi po sa ating Breaking of Bread, nais ko pong ibahagi sa inyo ang matatagpuan sa aklat ng Roma, Kabanata 5, talata 6 hanggang 10. Salin ang salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin, at ngayon itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos
tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Purihin ang salita ng Diyos. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Lahat po tayo may plano para sa pamilya natin. Sa pagtanda natin, plano natin sa araw-araw, higit sa lahat yung ating mga kalusugan sa panahon ngayon. Ano yung mga gagawin natin para tayo sumigla, kakainin natin. Ito po yung mga plano natin. Pero, iba po yung plano ng Panginoon para sa atin. Marami tayong paghahanda para sa sarili natin, para mabigyan tayo ng kasiyahan. Pero alam niyo po, mga kapatid, napakaganda po ng binasa natin sa aklat ng Romans, kung saan isinulat po ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma upang ipakita po sa mga tao ang resulta o outcome ng mankind, yung pong relationship natin sa Diyos as a result of His faithfulness and justification through Jesus Christ. Ano-ano yun po yung mga resulta na nakikita natin? Yung mga katwiran ng dahil kay Kristo. Una po, nagkaroon tayo ng peace. Kapayapaan, mga kapatid. Napakahalaga po yan dahil po sa ating Panginoong Hesus. Peace means we are no more enemies of God. Tapos po yung galit niya sa atin, yung away natin para sa Panginoon, nang dahil kay Jesus, naging kaibigan tayo ng Diyos. Lahat po tayo, mga makasalanan, na tinanggihan natin ng Diyos, ngunit dahil kay Kristo, sa halip, isinuko na natin ang ating mga sarili at ibinigay po natin ang ating buhay para sa Diyos. Hindi na tayo kaaway, sa halip, mga kaibigan na po tayo. Meron na po tayong access sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang biyaya through His grace, mga kapatid. Dahil po ito kay Jesus. We can move towards God. We rejoice, hope, and the glory of God. Lahat po tayo nagkasala sa harap ng Diyos. Pero ngayon, meron na po tayong pag-asa, mga kapatid. Lahat po ito dahil kay Kristo. So dahil po kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan, minahal tayo ng Diyos Ama, binigyan niyo muli tayo ng katwiran, tayo'y tinuring niyang mga kaibigan, natanggal po ang galit sa atin ng Diyos. Ang kanyang biyaya, ang ating pag-asa, at ang ating kagalakan. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang anak na si Jesucristo, tayo'y muling binigyan ng pag-asa. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa iyong pagkamatay. Ikaw po ang dakilang Diyos, ang anak na masunurin, na tumupad sa lahat ng plano ng Diyos para sa sanlibutan. Pinupuri ka namin, Panginoon, ang iyong mga plano para sa aming lahat, na nagbibigay sa amin ng pag-asa upang humarap sa iyo at sa Ama na malinis, banal, tapat. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.
ng sang nilikha mo. Ang bituin, ang kulog na maingay, nagbabadya, hari ka ng mundo. Nagpupuri, yaring kaluluwa, dakila ka, Diyos ko tama. Pinupuri kita't sinasamba, dakila ka, dakila ka. Kung mamasyal sa bukid at sa gubat, naririnig ko'y huni ng ibon. Mula mataas na bundok patunghay, nalalanghap ang malayang simoy. Nagpupuri, yaring kaluluwa, dakila ka, Diyos ko tama. Pinupuri kita't sinasamba, dakila ka, dakila ka. At kung aking pakaisip-isipin ang kaloob na bugtong mong anak na namatay sa krus dahil sa akin, upang ako'y huwag mapahamak. Nagpupuri, yaring kaluluwa, dakila ka, Diyos ko tama. Pinupuri kita't sinasamba, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Isang magandang umaga po sa bawat isa, at nandito po ako sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng unang Pedro 2:24. Kung inyo pong nakikita, ito po ang nasasabi, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Ang Panginoong Hesus ay di lamang namatay para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan, bagkus ay kanya ring pinasan ang ating kaparusahan na nararapat lamang para sa atin. Kung tutusin talaga ay deserve ng tao na maparusahan, ngunit dahil sa habag, dahil sa biyaya ng ating Panginoon ay hindi na natin or hindi na tayo nararapat pang maparusahan. Sabi sa aklat ng Isaiah 53:5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya, at sa pamamagitan ng
kaniyang mga latay ay nagsigiling tayo. Bilang isang Diyos at gayon din nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, ay wala siyang bahid ng anumang kasalanan. Jesus paid the full burdened weight of all the sins of the whole world, the past, the present, and the future as well. Gayon din, di lamang siya namatay para sa kasalanan ng sanlibutan, gayon din inayos ng Panginoon ang nasirang relasyon natin sa Ama. Nararapat lamang sa atin ang pangwalang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ngunit mapalad tayo dahil meron tayong Panginoon na mahabagin at labis-labis na lamang ang pagmamahal sa atin. At gayon din mapalad tayo dahil kanya itong binayaran ang pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, ang katawan niyang nagdusa ang kanyang dugo na dumanak. Sa gayon ay muling maibalik ang walang hanggang relasyon natin sa ating Ama at mamuhay ng matuwid, magpatuloy ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang Saro Tinapay. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat. Panginoon, dahil muli po kaming nakapakinig ng inyong salita. Patuloy ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos, sa kabila ng nangyayaring pandemya, O Diyos. Panginoon, dinadalangin namin ang Saro Tinapay, ang saro na sumisimbolo sa inyong dugo, na dumanak sa krus ng Kalbaryo, at sa inyong tinapay, at sa tinapay, Panginoon, na sumisimbolo sa inyong katawan na dumanas ng paghihirap, O Diyos. Panginoon, naway kayo po ang siyang aming maitaas, Panginoon, siyasatin namin ang aming mga sarili, nang sa gayon ay tanggapin namin ang dalawang elementong ito, O Diyos. Nawa kayo lamang ang siyang aming maitaas, kayo lamang ang aming siyang may dakila sa umagang ito. Ito lamang ang aming panalangin. May papurit pa salamat sa matamis pangalan ni Jesus. Amen.
Isang napakagandang umaga po sa bawat isa. At bago po tayo makaparinig ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito, ninanais ko po muna na bigyan natin ng napakagandang awitin ng ating Panginoon. Awitin po natin ang One Desire. At tuloy-tuloy po tayo sa pag-aawitan para sa ating Panginoon. Awitin po natin ang All of My Days.
sabi sa lirikong ito, "In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am." Awitin po natin ang Who You Say I Am. Who am I that the highest king who welcomed me? I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child
Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak and natutuwa dahil ako po ay makapagbahagi muli ng salita ng Diyos. At sa buwan po ng Agosto, tayo po ay may tema na ang mga parabola patungkol sa kaharian ng Diyos or Parables Kingdom. At sa umaga pong ito ay atin pong pag-uusapan ang patungkol sa mga damo sa tabi ng trigo or tares among the wheat. At matatagpuan po natin ang ating konteksto sa aklat po ng Mateo, Kabanata 33, mga talata 24 hanggang 36 hanggang 43. At sa akin pong pag-aaral ay nahati po ito sa tatlong division. Una po ang lubos na kapangyarihan na mula po sa verses 24 to 25. Pangalawa po ang matinding kautusan, verse 26 to 30. At ikatlo po ang gantimpala na matatagpuan po natin sa verse 30. Para po sa panimula ay hayaan niyo po akong tanungin ko kayo. Ito po yung tanong ko, ano po ang nagiging reaction mo kapag nakakakita ka ng masasamang tao? Maaaring napanood mo sa television or narinig mo sa radyo or nakita mo sa social media. Ano naman po ang nagiging reaction mo kapag personal mong nakakahalubilo ang isang taong sa tingin mo ay napakasama? Ano po ang nagiging reaction ninyo? One more question po mga kapatid. Ano po ang nagiging reaction mo kapag binahagyan mo ang isang tao ng salita ng Diyos at pagkatapos ay tinanggihan ka? And then, kinutya ka pa, inusid ka pa at pinagtawanan ka pa. Ano kaya ang nagiging tugon mo o ano ang magiging reaction mo? Ngayong umaga po ay atin pong mapag-aaralan sa ating talinghaga na dapat nating palagi ang alalahanin ang pagpapalang tinanggap natin mula sa Panginoon. Nang sa gayon ay hindi po tayo maging mapanghusga, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Bago po natin pag-usapan ang tatlong division sa talinghaga na ating pag-uusapan ay tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat na kami ay muli ay magkatipon-tipon sa inyong presensya. Dalangin po namin ang aming pag-uusapan ay ikaw po ang magbigay ng karunungan sa akin at maunawaan po namin ito ng payak at simple, Panginoon. Nang sa gayon ay may pamuhay po namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay. O Panginoon, ang aming bibigyan ng kapurihan. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang bahagi po ng ating talinghaga ay ang lubos na kapangyarihan. Ito po yung makikita po natin sa verse 24 to verse 25. Hayaan niyo po akong basahin ito. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguan at saka umalis. Ano po ang ibig sabihin ng ang kaharian ng langit? Ang kaharian ng langit ng makapangyarihang Diyos ay naganap po noon at nagaganap hanggang sa panahon po natin ngayon sa pamamagitan ng mga Kristiyano. Sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng mga Kristiyano ang iglesia. God ruled His kingdom here on earth through His follower indwelt by the Holy Spirit. Yan po ang kahulugan ng ang kaharian ng langit. Kaya po sa talinghagang ito ng Panginoong Hesus ay nagsasaad po ito na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Susunod po, ang magiging katanungan po natin, sino po ang taong tinutukoy na nagasik ng mabuting binhi? Maito po natin ang sagot sa talatang 37. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng anak ng tao? Kung atin pong pag-aaralan sa salita ng Diyos, ay malalaman po natin na ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na anak ng tao. At ang anak ng tao po ay
binanggit sa bagong tipan ng 88 times na ito po'y may kahulugan ng dalawa. Ang unang ibig sabihin po ng anak ng tao ay makikita po natin sa Daniel. Kung meron po kayo mga Biblia ay nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Daniel, chapter 7, verses 13 to 14. Akin pong babasahin sa salin po ng NASB. Sabi po dito, I keep looking in the night vision, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all peoples, nation, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion, which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. Ibig sabihin po dito sa aklat po ng Daniel ay ang anak ng tao ay tumutukoy sa Messiah or sa Mesayas. Kaya't nang ginamit po ito ng Panginoong Hesukristo sa kanyang talinghagang ito na ang nag-asik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Nais po niyang sabihin na siya ang Mesayas, siya ang anak ng tao na pinakihintay ng mga Hudyo na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin sa kasalanan. Pangalawang ibig sabihin po ng anak ng tao. Ito po ay makikita po natin sa aklat po ng Ezekiel. Makapansin po natin sa aklat ng Ezekiel na tinawag ng Panginoon si Ezekiel na anak ng tao ng 93 times. Kaya't ang simpleng ibig sabihin po nito na ang anak ng tao ay nangangahulugan na ang paggamit ng Panginoong Kristo sa talinghagang ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay tao din. Mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay 100% God and 100% man. The Lord Jesus Christ, fully God and fully human. At iyan po ang ibig sabihin ng anak ng tao. Tayo po ay magpatuloy sa talatang 24. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Mapansin po natin na ang ating Panginoong Kristo dito ay gumamit ng isang pamilyar na paglalarawan sa mga Hudyo. Siya po ay gumamit ng talinghaga ukol sa pagsasaka o pagtatanim, naggasik ng mabuting binhi. Ang tanong po, ano po ang tinutukoy na mabuting binhi? Makita po natin ang sagot sa verse 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At para lamang po bigyan diin, ang mga mabuting binhi na inihasik dito ay hindi po ordinaryong binhi. Sabi po dito ay ito po ay mga mabuting binhi na tumutukoy, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Verse 24 po, ang kaharian ng langit, ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano, ay katulad ng isang tao na tumutukoy po ang tao, ito ay pertaining to Jesus Christ, na naghasik ng mabuting binhi. Mabuting binhi ang ibig sabihin po nito ay mga mananampalataya sa kanyang bukid. Ang tanong po, saan naghasik? Sabi po dito is, ang may-ari ay naghasik sa kanyang bukid. Mga kapatid, una po ay ang bukid na pinaghasikan po dito ay kanya. Naghasik sa kanyang bukid. Hindi po hiniram, ito po ay kanyang pagmamay-ari sa kanya. And ano po ang ibig sabihin ng bukid sa talinghagang ito? Makita po natin ang sagot sa verse 38. Ang bukid ay ang daigdig. Kaya't ang daigdig na ito o ang mundo na ito na ating tinitirahan ay sa Kanya. Ang Diyos po natin ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya po ang may kapangyarihan sa bukid na ito. Tayo po ay magpatuloy sa susunod po na talata sa verse 25. Ano po ang nangyari after po maglasik ng may-ari sa kanyang bukid? Ano po ang nangyari? Verse 25 po, sabi po dito, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naglasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis.
Muli kung inyo pong mapapansin, ang may-ari po ay may mga tauhan. Habang natutulog po ang mga tauhan niya, dumating ang kanyang kaaway, naggasik ng mapanirang damo sa triguran at saka umalis. Tanong po natin ay sino po yung kaaway? Verse 39, ang kaaway na naggasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Siya po ang kaaway na tinutukoy dito. Ngayon po, tingnan po muna natin kung ano ang ibig sabihin sa literal ng salitang mapanirang damo or yung salitang damo. Kung aaralin po natin itong maigi sa Greek po, ang salitang damo ay tinatawag po na zizania or zizanion, or ito po ay tinatawag sa English na ryegrass, na alam po ninyo na ang kapansin-pansin po dito sa damo na ito, sa unang bahagi ng pagtubo ng buhay po nila ay kamukhang-kamukha po nila ang mga trigo. Ang hirap pong sabihin kung sino ang trigo at kung sino ang damo dahil magkamukha po sila. At ang ginawa po ng kaaway na ito ang ginawa po ng Diablo ay isang epektibong paraan para sirain ang taniman ng may-ari. This is an effective way to destroy the field of the another neighbor. Mga kapatid, noong panahon po ng Panginoong Kristo, ay ito pong gawain na ito o yung paglalagay po ng mga damo ay pinagbabawal po ito sa mga Palestino dahil sa sobrang dalas po na gawin po itong krimen na ito ay gumawa po yung gobyerno ng isang batas para parusahan ang mga gagawa nito. Ganito po katindi ang krimen na ito. Matapos po nating matutunan ang literal na ibig sabihin po ng damo, ano naman o sino ang sumisimbolo sa mga damo? In verse 38, sabi po dito, ang mapanirang damo ay walang iba kundi ang mga kabilang sa masama o ang mga sakop ni Satanas. In English po, the tares are the sons of the evil one. Ito po ang mga taong hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Sila po ay tinatawag na kasama or kabilang sa mga masama. Sa ating mundo, it's either you are the son of the kingdom or you are the sons of the evil one. Dalawang klase lamang po ang tao sa ating mundo. At alam po ninyo na ang ibig sabihin po nung naghasik na naghasik sa damo, sa triguhan or among the wheat, ito po ay nangangahulugan na ang mga damo ay talagang kadikit ng mga trigo. At hindi lamang po kadikit, kundi ay napakarami pang damo ang inihasik katabi ng mga trigo. Kanina po ay ang sumisimbolo sa mga damo ay ang mga kabilang sa masama. Ngayon po, ano naman po ang sumisimbolo sa mga trigo? Tingnan po natin ang sinasabi sa talata 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Sons of the kingdom. Sila po ang mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sa huling bahagi po ng verse 25, nang nagkasik ang kaaway ng mga damo sa tabi ng trigo, ano naman ang kanyang ginawa? Sabi po dito ay siya po ay nagkasik at saka umalis. Makita po natin talaga na kung gaano katindi ang kaaway na ito. Bakit po kamo? Hindi po ba't ang mga damo in the early stages of their life ay hindi po natin masasabi na sila ay trigo or sila ay damo. Kaya imagine po natin ito na paggising ng mga tauhan at ng may-ari ng bukid ay hindi po nila malalaman na may mga damo na pala na itinanim ang kaaway na ito. Alagaan nila, didiligan nila. Mga kapatid, ganito po ang magiging buhay ng mga Kristiyano sa ating mundo. Hinahayaan ng makapangyarihang Diyos na mamuhay na magkasama ang mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano. Muli po ay maaari ko po ba muna kayong tanungin, ikaw po ba ay isang tares or ikaw ba ay isang wheat? Ikaw ba ay isang trigo o ikaw ba ay isang damo?
kung sinasabi mong isa kang trigo, ano po ang dahilan mo para masabi mo na ikaw ay isang trigo? Ito ba'y dahil sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo? At kung sinasabi mong isa kang trigo, sa paanong paraan mo sinasabi na isa kang trigo? Ngunit kapag tiningnan mo ang ugali mo, tiningnan mo ang salita mo, tiningnan mo ang galaw mo, ay mistulan kang isang damo. Isa pa pong tanong, kung iba po kaya ang titingin sa'yo, or ang kikilala sa'yo, ano po kaya ang tingin nila sa'yo? Ikaw ba ay isang trigo, o ikaw ba ay isang damo? Mga kapatid, hinahayaan po ng makapangyarihan Diyos na mamuhay na magkasama ang mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano. Nawa po, sa mga nagsasabi na siya ay isang trigo, ay makita po ito sa ating pamumuhay. Pangalawang division po, ang matinding kautusan. Makita po natin ito sa verse 26. Hayaan niyo po ako na basahin po ito. Nang tumubo ang tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo o ang mapanirang damo. Ganito po kasaklap ang pangyayari sa mga tauhan. Sa pag-aalaga po nila ng mga damo at ng mga trigo ay hindi po nila alam na meron na palang mga damo. Kaya nang makita at mapansin po nila ito, sila po ay nagtanong sa may-ari. Ito po yung tanong po nila. Mababasa po natin sa verse 27. Hindi po ba't mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Siguradong sigurado po sila na ang inihasik ng may-ari ay mabubuting binhi lamang. Kaya po nila naitanong ito sa may-ari. At ano po ang tugon ng may-ari? Sa verse 28 po, sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Kaaway ay wapatungkol po sa Diablo. At pagkatapos, tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Tugon po ng may-ari, verse 29, huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Ano po ang nais ituro ng Panginoon sa talinghagang ito? Ang simpleng itinuturo po dito na ang mga trigo at ang mga damo sa ating mundo ay sadyang magkakahalubilo. In this world, the sons of the kingdom and the son of the wicked one exist together. May mga kasama po tayong mga hindi Kristiyano sa ating eskwela, sa ating trabaho, maging sa ating pamilya. Kaya't ang turo ng Panginoon sa Kristo dito ay huwag bunutin ang mga damo dahil sa pagbunot mo ay mabubunot mo din pati ang mga trigo. At sa ating konteksto po ay ang mga ugat ng trigo at mga damo ay sadyang magkakadikit. Pero mapapaisip po tayo, mga kapatid, na bakit kaya ganito yung tinuturo ng Panginoon na huwag bunutin? Or bakit ganito yung naging tugon ng mga disipulo or ng mga tauhan niya? Na, Lord, pwede ba bunutin na lang namin ito? Bakit po kaya? Maganda po na balikan po natin yung mga naunang talata dito sa chapter 13 ng Mateo. Kung mapapansin nyo po sa Matthew chapter 13 verse 1 to 23 ay naalala nyo po yung ang talinghaga patungkol sa mga hasik. Di po ba't may 4 na lupa na pinaghasikan ang mga hasik na to at yung 3 po ay hindi tatanggap. Kaya naisip ng mga tauhan o ng mga disipulo na okay lang bunutin tong mga damo na to kasi hindi naman sila seryoso sa ating Panginoon. At hindi po ba't naranasan din ng mga tauhan o ng mga disipulo na usigin sila ng mga Pariseo. Kaya siguro po ay mainit na yung dugo nila sa mga taong ito. At naalala niyo din po ba si Santiago at si Juan sa Luke chapter 9 verse 51 to 56? Ano po yung pangyayaring ito? Ito po yung pangyayari na hindi tinanggap ng mga Samaritano ang Panginoong Kristo sa isang nayon doon. Ano po yung sabi ni Juan at Santiago? Sabi po nila, Lord, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit at sunugin ng mga taong ito?
Ganun kainit po ang mga disipulo na ito. Kaya nga po naitanong po nila sa may-ari or dun sa Panginoong Jesucristo na, Lord, bunutin na lang nila ang mga damo. Hindi po ba't parang familiar po sa atin ito? Bakit po familiar? Hindi po ba't sa ating panahon ay ganun din po tayo? Kung may nakikita po tayong masama or kasamaan ay nais na lamang natin itong awayin or nais na lang natin silang bunutin. Pero sabi po ng Panginoon ay huwag. Ngayon po, kung hindi dapat bunutin ang mga taong ito o yung mga damo, ay bakit po nararapat na ang mga Kristiyano ay magiging kasama ng mga hindi Kristiyano? Na minsan mapaisip tayo, no, na pwede ba, kunin mo na to, Lord? Pero bakit kaya? Bakit kaya nararapat na tayong mga Kristiyano ay maging kasama ng mga hindi mananampalataya? Maaari ko po ba kayong bigyan ng dalawang dahilan? Una po, tayong mga trigo or mga Kristiyano ay nakatanim katabi ng mga damo upang tayo ay patatagin para sa ating kaganapan or sa English po, sa ating sanctification. Unang Pedro Kabanata 5, talata 10, ito po ang sinasabi. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at ng isang pundasyong hindi matitinag. Ang konteksto po dito sa 1 Peter ay kahit anumang problema ang kinakaharap mo, kapatid, sa buhay na ito, ay sadyang pinapadaan ka niya upang ikaw ay patatagin. Pangalawang dahilan po kung bakit tayo tinaning katabi ng mga damo, upang tayo ay gamitin niya na maging impluensya, upang tayo ay maging mabuting impluensya sa iba. The Lord plants us there and allow us there with the tares so that we can influence the tares. Maging influencer po tayo para kay Kristo. Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Be the salt and the light of the world. Influence one's life by showing the unconditional love of Christ through good deeds. Pero mapaisip po tayo or madami pong magsasabi sa atin na, kuya, ang hirap mamuhay kasama ang mga hindi Kristiyano. Kung minsan mapaisip tayo na nasa opisina tayo ay, bakit ganito yung mga kasama ko? Bakit ganito yung boss ko? Pwede, Lord, ilipat mo na lang ako sa ibang lugar. Napakahirap makisama sa mga hindi Kristiyano. Mga kapatid, isipin po natin ito. Alam niyo po, kung sinasabi mong isa kang trigo, dahil sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, naalala niyo mo po ba dati na isa ka ding damo? Dahil tayo din po ay isang damo dati, kung di sa pagpapala ng Panginoong Jesucristo ay marahil ay damo pa din tayo. Kung hindi po naglagay ang Panginoong Jesucristo ng isang trigo, marahil ay damo pa din tayo hanggang sa ngayon. Isipin mo na lang, kapatid, kung ang trigo ay binunot ka dati at sinunod ka, nasaan ka kaya ngayon? O hindi po sa pagpapala ng Panginoong Jesucristo, sa mga trigo na itinabi sa atin, malaki po ang posibilidad na tayo ay damo pa din. Imbes po na tayo ay bunutin at itapon at sunugin ng mga trigo ay inumpluwensyahan po nila tayo. Tinulungan tayo na makilala ang Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, tayong mga trigo na dating damo ay inaligay sa tabi ng mga damo ay upang ipakilala natin ang Panginoon. Ito po yung pangalawang prinsipyo. Inutusan tayo ng Panginoon ang mga Kristiyano na huwag maging mapanghusga sa mga hindi Kristiyano. Ito po ang matinding kautusan para sa atin. Hindi po ba't kung naalala nyo na po ay atin na pong pinag-usapan ito sa Matthew chapter 7 po yung topic na God's commands through Christian not to be condemning of non-Christians. Though God tell us to judge sin as sin, ang kasalanan ay kasalanan. Ngunit,
Hindi sinasabi ng Diyos na huwag nating tularan ang mga Pariseyo kung sila ay mangusga. Isa pong simpleng acrostic base po sa salitang need. Kung naaalala nyo po ay ito po akin na din pong na mensahe. Ang ibig sabihin po nung acrostic na need ay need. It is necessary. Na letter E, will it encourage? E, will it edify? Will it dignify the others person? Kung hindi po ay siguro ay wag na lang po tayong magsalita laban sa ating mga kapatid. Mga kapatid, dapat nating palagi ang alalahanin ang pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos. May we not forget grace that we just received. Nang sa gayon ay hindi po tayo maging mapanghusga sa iba. At huli, at ikatlong division po natin, ang gantimpala at ang husgahan sa verse 30. Kaya't ang matinding tanong na tumatakbo sa isipan ng mga disipulo ay hanggang kailan? Up to when do we need have to be with others? At siguro ganito din po yung tumatakbo sa ating isipan. Hanggang kailan, Lord, na makakasama ko tong mga taong ito? Sabi po sa talata 30, hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sabi po ng may-ari ay hayaan na lamang hanggang sa anihan. Ang tanong po, kailan po ang anihan? Tingnan po natin ang talata 39. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo, ang katapusan ng lahat. Verse 39, at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Sa pagpapala po ng Panginoon ay sinasabi pa po niya o pinapaliwanag pa po niya kung ano yung mangyayari sa araw ng katapusan. Ang gawain po ng mga tagapag-ani o ng mga anghel ay ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga tigo at sa aking kamalig. Ano po kaya ang ibig sabihin po nitong talatang ito? Ito po yung nahati sa dalawa. Una po, ito po ang husgahan na para sa mga hindi sumasampalataya. Verse 41 to 42, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Verse 42, ito po yung gagawin ng mga anghel sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, ang mga anghel po ang utosan ng Panginoon na umani at sunugin ang mga damo. Ang mga anghel po ang maghahagis sa mga damo at magsusunog. Ito, hindi po natin ito gawain, mga kapatid. Ang gawain po ng mga tunay na Kristiyano ay impluwensyahan at ipakilala ang ating Panginoon. We are not called to condemn the world. We are called to be gracious and to be patient. Hindi po tayo ang tagapag-ani, tayo po ang tagahasik at tayo po ang taga-tanim. Verse 42, kaya't ihahagis ng mga anghel ang mga damo sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, ang katotohanan po ng impyerno ay paulit-ulit na binabanggit sa banal na kasulatan. Ang nakakalungkot po, ang akala po ng iba, many will joke na okay lang sa impyerno, nandun naman yung kaibigan ko, nandun naman yung barkada ko. Mali po ang kaisipan na ito. Doon po sa impyerno ay mananangis at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Mananangis, ito po ay emotional torment, weeping. Mga ngalit ang kanilang ngipin, physical torment or gnashing of teeth. Emotional and physical torment. Ito po ang katotohanan ng impyerno. Ito po ang husgahan para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit hindi lamang po ito ang gagawin ng mga anghel. May good news po. Ito po ang gantimpala. In verse 30b,
Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Sabi po sa verse 43 na ang ibig sabihin po nito ay, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ito po yung mangyayari sa mga Kristiyano o sa mga trigo. Sila din po ay iipunin, sila po ay ilalagay sa kamalig. Sila po ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng Ama. The sons of the kingdom will also be in their glorified body. Very much like noong nakita po ng mga apostol ang ating Panginoon Jesus sa Mount of Transfiguration. Bago pong matapos ang talinghagang ito, mga kapatid, ay tingnan niyo pong mabuti kung paano winakasan or paano isinara ang paliwanag na ito ng talinghagang ito. In verse 43, sabi po dito, makinig ang may pandinig. He who has ears, let him hear. Sigurado po ako na hindi po physical na tenga ang tinutukoy dito. Sabi po ay makinig ang may pandinig. He who has ears, let him hear. Ang kautusan po dito na sinasabi ng Panginoon ay tayo po ay inutusang makinig. Parang ganito po na kung sinasabing mong may tenga ka, gamitin mo, makinig ka para marinig mo. Yamang pagkatapos po nating marinig ang mga katotohanan sa talinghagang ito. Marahil sinasabi mo kapatid na hindi ko marinig ang Panginoon, hindi ko maintindihan at hindi ko lubos na maunawaan. Kapatid, magdasal ka sa Diyos. Pray before God. Go before God. Lord, gusto ko pong marinig kung ano yung nais mong sabihin sa talinghagang ito. Manalangin ka sa Panginoon. Ito po ang huli at ikatlong prinsipyo na nais ng Diyos na atin pong maunawaan. Ang Panginoong Diyos ang magagantimpala sa mga Kristiyano at siya rin ang naghuhusga sa mga hindi Kristiyano. Maaari ko po ba ulit kayong tanungin? Kung sinasabi mong isa kang trigo o isa kang tunay na mananampalataya, matapos mong mapakinggan, matapos mong matutunan ang gagawin ng mga anghel sa mga damo na ito o sa mga hindi Kristiyano, ano kaya ang nararapat mong gawin? Isipin mo kapatid, sino ang mga kakilala mo na isa pang damo na hindi ka kasigurado kung sila ay ang isang trigo? Ano kaya ang dapat mong gawin? Knowing the truth na may mga damo sa mundong ito, ipagdasal po natin na tunay po tayong maging asin at ilaw ng mundo. Tayo po ay maging tapat sa utos ng Diyos sa atin na huwag tayong maging mapangmusga, lalo na sa mga hindi Kristiyano. May we not forget na tayo din ay isang damo. Ngunit sa pagpapala ng Diyos ay ngayon ay isa na tayong trigo. Sa ating conclusion, kapatid, may iniiwasan ka bang isang damo? Yung tipong ayaw mo siyang makita or makasama. Kung isipin mong mabuti kapatid, sadyang inilagay ng Diyos ang mga Kristiyano sa iyong tabi upang ikaw ay patatagin at upang gamitin kanya na maging impluwensya sa kanila. Talagang inilagay ng Diyos ang mga damo na iyan sa iyong tabi para sa iyong kabutihan at para sa kanyang kabutihan. Ang mga damo sa tabi ng mga trigo. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay magwawakas sa panalangin at salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo muli ng pagkataon na siya ating sambahin, ating alayan ng ating pamang-awitin. Tayo po manalangin. O aming Diyos na dakilang sa lahat, salamat po muli sa pribilehiyong binigay sa amin na ikaw ay aming makapiling sa umagang ito. Ikaw ang aming tunay na Diyos na nagmahal po sa amin. Ikaw ang tunay na Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin. Salamat Panginoon at pinabalik ang kapurihan sa iyo. Sa pamagitan po ng aming pong awitin, sa pamagitan po Panginoon ng aming pong mga labi,
na patuloy magpupuri po sa inyo, bibigay ng kadakilaan. At salamat Panginoon at inalala namin ang 2 elemento sa umaga nito at simbolo ng iyong pagmamahal at simbolo ng iyong dugo at katawan na nandoon sa krus ng Kalbaryo, Diyos. Pakita ng amin pong salamat, appreciation sa kabutihan mo sa amin. At salamat din po Panginoon sa mensahe mo sa amin sa umaga nito. The parable of the weeds, the parable Panginoon ng damo sa trigo. At papaalala po sa amin Panginoon ang kahalagaan ng kingdom of God. Papaalala sa amin Panginoon ang kaligtasan at pag-attain Panginoon, pag-achieve ng buhay na walang ganang mula po sa inyo. Salamat po sa mga spiritual truth na ito, sa pamagitan po ng mga parables na ito, Diyos, lalo pa kaming lumalalim at abiging encourage po sa amin ng Panginoon ang mga mensahe ito para sa umaga nito. Muli, ang aming pong pasalamat, ang pagpapuri sa inyo sa umaga nito ay binabalik namin ang Diyos sa pangalan lang po ng Panginoon Jesus. Ulitin po natin yung ating doxology.